May bagong smart home ka. Nakapanood ka na ng episode 1 at episode 2 natin. Protocols at hubs. Pero ito, yung susunod na tanong. Anong smart home devices ba ang bibilhin mo? Tara, pag-usapan natin ngayon. Hi! Welcome back sa Smart Home 101, Pinoy Edition. Episode 3 na tayo. Sa unang episode, pinag-usapan natin yung protocols. Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread, Bluetooth. Sa second episode naman, yung hubs, ito ang brain ng smart home mo. Ngayon, yung mismong devices naman. Kung ano yung dapat mong bilhin, kasi kahit alam mo na yung protocols at meron ka ng hub, kailangan mo pa rin ng actual na device na gagana sa system mo. So today, pag-usapan natin ang mga smart devices. Bago tayo mag-deep dive, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. May dalawang uri ng smart devices. Isipin mo yung katawan mo, may parte ng nakakakinig at nakakita, mata at tenga, at mga parte na kumikilos, mga kamay, paa, ganun din sa smart home. Yung mga sensors, sila yung mga mata at tenga. Nakikita nila kung may tao sa loob ng kwarto, kung mainit ba, kung bukas ba yung pinto. Yung mga switches at plugs, sila naman yung kamay. Sila yung nagbubukas at nagpapatay ng ilaw, aircon, water dispenser, electric fan. Kailangan mo yung dalawa. Kasi kahit may mata ka, pero walang kamay, walang mangyayari. At kahit may kamay ka, pero walang mata, hindi mo din alam kailan ka kikilos. Tara, tingnan natin isa-isa. Yung mga sensors, hatiin natin sa tatlong kategorya. Category 1, movement. Sensors, tatlong klase. Motion, presence, at vibration. Yung motion sensor, pinaka-common. Nagde-detect siya ng galaw. Pag pumasok ka sa kwarto, on ka agad yung ilaw. Totoo lang sa lahat ng sensors na sinubukan ko, ang motion sensor ang pinaka-versatile. Pwede siya sa halos lahat ng automations. Yung presence sensor naman, mas advanced na motion. Kayang malaman kahit nakaupo ka lang o nakatayo ka. Hindi lang paggalaw, perfect sa sofa area o sa kwarto. Yung vibration sensor naman, magde-detect ng vibration. Halimbawa, washing machine pagka gumagalaw. Pag tapos na mag-vibrate, notification na tapos na yung laba. Sa akin, ang gamit ko sa sensor na ito, linagay ko sa aming doorbell. Upang pag na-detect niyang may vibration, alam ko na may nag-doorbell. Pangalawa, environment sensors. Temperature, humidity, at light. Yung temperature at humidity, pang-monitor ng klima sa kwarto. Ginagamit natin to para sa aircon automations natin. Yung light sensor naman, para malaman kung madilim o maliwanag. Pero actually, sa lahat ng sensor na sinubukan ko, yung light sensor yung pinaka-disappointed ako. Naisip ko kasi na perfect ito. Automatic bubukas ang ilaw pag madilim, pag off naman pagka maliwanag. Simple lang, di ba? Pero hindi accurate. Yung lux reading niya madalas mali. Umaga na, sabi ng sensor, madilim pa. O 2 p.m. na, sinasabing kailangan pa yung ilaw. Affected siguro ng placement. Affected ng ibang pang-ilaw sa kwarto. Sinubukan kong i-calibrate. Pero hindi pa rin namin magawa maayos eh. Sa dulo, hindi siya reliable. Naisip ko, wag ko na lang gamitin. Time-based na lang ako para sa mga time of days na automation. Sunset at sunrise, data mula sa home assistant, mas reliable. Etong mga environmental sensor sa ngayon, di pa useful sa akin. Wala pa din akong masyadong automations. Gamit itong mga ito. Pangatlo, security. Sensors, door or window sensors at water leak sensor. Yung door sensor, alerto ka pagka may bukas na pinto sa amin. Importante lalo na sa main door namin. Yung water leak sensor, notification pag may tumagas, perfect kung may CR ka sa taas, pero wala pa din ako nito. At dito sa atin, mas hindi kailangan ng ganitong sensors. Yung asawa ko, hindi niya alam yung technical names ng mga sensors. Pero ramdam niya yung difference. Pagpasok niya sa CR, bukas kaagad yung ilaw.
Yun yung motion sensor. At yung main door, pag may nakalimutang hindi nakasara, notification kaagad sa phone. Peace of mind, yun yung door sensor. Yung switches at plugs, sila yung mga kamay. Switch versus plug. Difference, isang pagkakaiba lang, yung switch wall-mounted. Pumapalit siya sa mga regular na light switches mo. Sa dingding, kailangan mo i-install. Kadalasan, kailangan pa ng electrician. Yung plug naman, isasaksak mo lang sa wall outlet. Tapos yung appliances mo, isasaksak mo sa plug. Kayang-kaya ng kahit sino. Para sa beginners, magsimula sa plugs. Mas madali, walang electrical work. Tuya story ko. Yung una kong smart plug, Tuya. Binili ko para sa water dispenser namin. Dati, buong araw naka-on yung water dispenser. Kahit walang gumagamit, sayang sa kuryente. Sa smart plug, pwede kong ischedule. 6 a.m. bukas na siya para may mainit na tubig pagbangon. 10 p.m. naman off na siya kasi tulog na kaming lahat. Ganun kasimple. Pero yung effect, malaki sa buong buwan na bill namin. Wi-Fi versus Zigbee na plugs. Yung plugs may dalawang klase. Wi-Fi at Zigbee. Yung Wi-Fi plug, kumo-connect direct sa router. Simple. Pero pag maraming device ka na, pwedeng ma-overload yung router mo. Yung Zigbee, kailangan ng hub. Pero mas lightweight sa network. Mas magandang scale. Brands, ang gamit ko ngayon, halo-halo. May Tuya, may Sonoff, may Akara. Lahat gumagana. Pero yung Akara yung pinakamaganda talaga. Yung pairing at yung reliability ng state ng sensors. Kung isang brand lang ang pipiliin mo, Akara. So, anong dapat mong bilhin muna? 3 recommendation based sa karanasan ko. Una, starter device mo, smart plug. Pangalawa, one brand ecosystem, Akara. Malinis ang pairing, reliable, yung state ng sensor mas maganda kaysa sa iba na natry ko. Pangatlo, mix and match, Sonoff at Tuya naman. Gumagana rin, gamit ko silang lahat. Just be ready sa kaunting quirks sa iba. Ang malaking pagbabago ng smart home mo, hindi yung kabilang bahagi ng technology. Yung araw-araw mo. Yung asawa ko, hindi niya alam yung mga sensor names. Pero ramdam niya yung difference. Yung CR light na bukas agad, yung water dispenser na naka-schedule, yung main door na alerto, yun yung habol natin. Hindi yung technology, kundi yung pagpapadali ng araw-araw natin. Yan, Smart Devices 101. Sensors, yung mga mata at tenga. Switches at plugs, yung mga kamay. Sa next episode ng Smart Home 101 Pinoy Edition, Home Assistant versus Vendor Apps. Bakit ko pinili yung Home Assistant kaysa sa Tuya app o Akara app? Kasama na rin yung Cloud versus Local Control. Didiscuss natin lahat sa video 15. Comment down below kung anong sensor o plug yung gusto nyong ma-explore next. Para sa wife ko to at sa lahat ng beginner sa smart home. Ako po si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.